Nagpulong ang ilang miyembro ng gabinete para tiyakin ang iisang direksyon ng pagtulong sa mga sinalantan ng lindol. Yan ang ulat ni Israel Dumaulao ng PTV Davao. Ito ay matapos na unang binisita ang Maray District Hospital, mga barangay halls at evacuation center sa Maray, Davao Oriental. Kasunod dito ay pumunta rin ang mga cabinet secretary sa opisina ng probinsya ng Davao del Norte kung saan tinalakay dito ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Pinag-usapan din ang kabuuang mga casualties na dulot ng lindol kung saan nasa 8 na ang natalang patay at 531 ang natalang nasugatan sa Davao Region at karatig na mga lugar. Nasa 111 na mga bahay din ang natalang nasira. 1,019 naman ang partially damaged at 70,471 ang mga pamilyang apektado at 13 landslide ang naitala sa mga apektadong lugar. Pagkatapos nga ng pagbisita ng mga cabinet secretary sa probinsya ng Davao del Norte ay agad din itong nakipanayam sa Davao City kung saan pinag-usapan ang aksyon ng bawat ahensya ukol sa nangyaring lindol. Kung saan siniguro ng ahensya ng DSWD ang sapat na mga relief packs na nasa higit 100,000 na ang unang naihanda sa Davao Region bago pa man nangyari ang lindol. At dagdag na humigit kumulang 100,000 na mga relief packs din ang inihanda sa Caraga Region kung sakaling magkulang ang mga relief packs para sa mga apektado ng naturang lindol. Lagpas-lagpas yung pinadadala namin normally. And it's up to the local government units to do the last mile. Ibig sabihin yung pag-distribute sa mga constituents. Siniguro din ng ahensya ng DPWH ang patuloy na pag-monitor ng mga gusali na apektado ng lindol. Tinalaki rin ang ahensya ng MINDA na panahon na para magtayo ng Mindanao Resiliency and Resource Center sa Mindanao para mabigyan ng mas komprehensibong aksyon ang mga trahedya sa Mindanao. Ngayon na tinatamaan na tayo, lalong-lalo ngayon kahapon, 2 beses tayo tinamaan sa isang araw. There is an awakening for us here in Mindanao. There really is a need to establish that resource center. Inanunsyo rin ng DepEd ang pagpapadeklara ng asynchronous class para sa lahat ng antas ng pampubliko at pampribadong eskwelahan habang patuloy ang pagsisiguro na ligtas na muli ang mga gusali para sa mga estudyante. Ang utos na nga ni Presidente, yung gamitin po namin yung quick response fund namin dahil bawat ahensya may quick response fund. So kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over. Sa likod ng lahat ng mga trahedya na naranasan ng Pilipinas, binigyang diin ng mga ahensya alinsunod sa direktiba ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng access portal para sa publiko kung saan pwedeng ma-access ang lahat ng mga proyekto, plano at iba pang mga impormasyon para sa publiko. Paayos natin ngayon, pero ulitin ko, yan talagang gusto ng Pangulo kasi wala naman dapat itago ang gobyerno. Lahat naman to public, lahat to para sa publiko and therefore dapat magaman ng publiko. Mula dito sa Davao City, para sa Integrated State Media, Israel Dumaulao ng PTV Davao.